Sa bawat pagsubok ng buhay, may mga sandaling tila wala ng sagot at parang walang humpay ang takbo ng oras. Minsan, hinahabol tayo ng gawain, problema at ingay ng mundo hanggang nakakalimutan na nating huminga. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may mga kwento na marahang bumubulong sa atin. Tumigil muna at pahinga muna. Dito, maririnig mo ang mga kwentong puno ng pag-ibig, kabutihan at pag-asa. Mga alaala ng simpleng buhay na magpapaalala na sa likod ng bawat pagod at luha, may mga munting dahilan pa rin para ngumiti. Kaya ngayong gabi, hayaang magpahinga ang iyong isipan, hayaang gumaan ang iyong puso, at samahan mo ako sa isang paglalakbay, isang kwento ng pagtitiyaga, malasakit, at liwanag na dumarating sa oras na inaakala nating tapos na ang lahat. Kung ang kwento natin ngayong gabi ay nakapagbigay sa iyo ng init at pag-asa, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa mga taong gusto mong bigyan ng kaunting pahinga at ngiti. Panaderong nag-aantay ng umaga, ng bahagi, sa hapag ng panadero. Sa isang maliit na bayan na nakatago sa mga burol, may isang panaderong ang pangalan ay Mang Ernesto. Isang simpleng tao na hindi mahilig sa magarbong bagay. Hindi siya naging tanyag, ngunit sa bawat tadtad ng harina at init ng hurno, naramdaman ng mga tao ang kanyang pagmamahal sa paggawa ng tinapay. Kada hating gabi, mag-isa si Mang Ernesto sa kanyang panaderya. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at monay ay sumasalubong sa kanya habang binubuksan niya ang pintuan ng kanyang maliit na tindahan. Nasa likod siya ng malaking hurno at habang ang ibang tao ay natutulog, siya'y abala sa pagbuo ng mga tinapay na magiging bahagi ng mga pangarap at pagkabusog ng mga tao sa bayan. Sa bawat pag-ikot ng kanyang kamay sa pagmasa ng harina, naiisip ni Mang Ernesto ang mga kwento ng bawat piraso ng tinapay na nilikha niya. Ang bawat tinapay ay may kasaysayan ng mga magkaibigan na sabay na nagkakasama sa almusal, ng pamilya na nagsasalo ng kwento sa mesa, at ng mga bagong magkasintahan na naglalakad sa kalsada habang hawak ang mainit na pandesal. Hindi rin lingid kay Mang Ernesto ang sakripisyo ng buhay sa bayan. Marami sa mga tao sa kanilang komunidad ay mas pinipili ang magtrabaho sa bukirin at pabrika kaysa magtinda sa panaderya. Ngunit, siya'y nanatili. Kahit malaki ang gastos at hindi palaging kumikita ng malaki, patuloy niyang ginugol ang kanyang mga gabi sa pagtulong sa mga tao sa pamamagitan ng masarap na tinapay. Ang hating gabi, ang oras ng kanyang gawain ay isa ring oras ng kanyang pagninilay. Hindi madali ang buhay. Bawat araw ay pareho, nagising, nagtrabaho, natulog. Ngunit sa gabi, may isang uri ng katahimikan na bumabalot sa kanya habang ang mundo ay natutulog at siya ay patuloy sa kanyang paggawa. Sa bawat tinapay na kanyang nililikha, parang may bagong pag-asa siyang itinuturo na kahit anong hirap ng buhay, ang mga simpleng bagay ay may halaga. Ngunit, may mga gabi na naiisip ni Mang Ernesto kung paano niya matutulungan ang sarili niyang pamilya. Puno ng pagmamahal at dedikasyon ang kanyang puso para sa kanyang negosyo, ngunit tila hindi pa rin sapat. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa at nagmamasa ng harina, nagtanong siya sa kanyang sarili, paano ko kaya mapapalago ang aking panaderya? May pag-asa pa ba? Nang bumangon si Mang Ernesto mula sa kanyang mga pagninilay, ang mga ilaw mula sa buwan ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha at isang ngiti ang sumik sa kanyang mga labi. Ang gabi ay nagiging umaga at ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para sa kanya. Ito pa lang ang unang bahagi ng kwento. Kung gusto mo, magpapatuloy ako sa susunod na bahagi. Kung may specific na gusto kang idagdag,
pwede mong iparating. Ikalawang bahagi, ang pagdapo ng liwanag. Habang ang mga unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa mga bintana ng panaderya, isang kakaibang amoy ng tinapay ang lumaganap sa buong bayan. Ang pandesal, ang paboritong almusal ng mga tao, ay natapos na. Isang malutong at mainit na tinapay na may tamang alat, handa na para sa mga customer na magtutungo sa panaderya. Bago magbukas ang tindahan, isang batang babae ang dumaan sa kalsada. Ang kanyang pangalan ay Aling Liza, isang batang mag-aaral na laging nangungumpleto ng kanyang agahan sa mainit na pandesal na gawa ni Mang Ernesto. Sa bawat araw, hindi siya nawawala sa mga unang customer na pumapasok. Magandang umaga, Mang Ernesto. Ang bango ng mga tinapay, bati ni Aling Liza, habang ang mga mata niyang kumikinang sa saya ng bagong lutong pan. Magandang umaga, Liza, sagot ni Mang Ernesto. Tulad ng araw, ang bawat tinapay ay may bagong buhay. Habang binabayaran ni Liza ang ilang piraso ng pandesal, tinanong siya ni Mang Ernesto, "Liza, sa tingin mo, ano ang pinakapayak na bagay na makakapagpasaya sa tao?" Nag-isip si Liza saglit. Siguro, Mang Ernesto, ang makapagbigay ng pagkain sa mga nagugutom, lalo na kung ang pagkain ay galing sa kamay ng isang tao na may malasakit. Nakangiti si Mang Ernesto at ipinagpatuloy ang paggawa ng tinapay. Tama ka, Liza. Ang bawat tinapay na ginawa ko, hindi lang para sa gutom, para rin sa mga puso ng tao. Habang lumilipas ang mga oras at tumataas ang init ng araw, nagsimula ng dumagsa ang mga tao sa panaderya. Kasama nila si Mang Ernesto sa bawat hakbang nila patungo sa kanilang araw. Isang tawag, isang ngiti, at ang bawat piraso ng tinapay ay nagiging simbolo ng pagtulong at malasakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, hindi pa rin maiiwasan ni Mang Ernesto ang mga pagsubok. Ang kanyang panaderya ay nahirapan sa pag-aalaga ng malalaking gastusin at ang patuloy na paglago ng mga kabuhayan sa paligid. Madalas, inaabot siya ng mga hating gabi at ang mga susunod na araw ay puno ng pangarap at takot. Ikatlong bahagi, pag-asa sa loob ng pagkatalo. Isang araw, habang abala si Mang Ernesto sa pagtanggap ng mga order, dumating ang isang lalaki na may dalang malaking mga supot ng harina. Siya si Gino, isang masugid na mamimili at isang negosyante na nag-aalok ng mas murang harina. Magandang araw, Mang Ernesto. Nais ko sanang ibenta sa iyo ang bagong supply ng harina. Mas mura kaysa sa ibang supplier. Sigurado akong makikinabang ka sa halagang ito, ani Gino, na may kasamang ngiti sa mukha. Salamat, Gino. Pero sa ngayon, mas pinili ko pa ring manatili sa aking supplier, sagot ni Mang Ernesto. Hindi siya sigurado kung makakabuti ang alok na ito, kaya pinili niyang manatili sa matagal na niyang kausap na supplier. Nagpatuloy ang mga araw at patuloy na bumangon si Mang Ernesto mula sa bawat kabiguan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga kagamitan sa panaderya, natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay makakamtan agad. Ang buhay, tulad ng tinapay, ay may proseso. Kailangan ng oras at pag-iintindi bago ang tagumpay, bulong niya sa sarili. Ang liwanag ng buwan ay muling nagbigay gabay sa kanya. Isang liwanag na nagsasabing, sa kabila ng dilim, ang umaga ay palaging darating. Ika-4 na bahagi, isang bagong umaga. Ang mga linggo ay nagdaan at unti-unting nakakita ng pag-asa si Mang Ernesto. Ang mga customer mula sa buong bayan ay patuloy na bumabalik. Hindi pa rin tumitigil si Mang Ernesto sa pagtulong at pagmamahal sa kanyang craft, na siya ring naging dahilan kung bakit muling nahanap ang halaga ng kanyang panaderya sa bayan. Isang araw, isang malaking surprise ang dumating sa kanyang tindahan. Si Liza,
na naging matalik na kaibigan ni Mang Ernesto ay dumaandala ang isang malaking kahon. "Ano ito, Liza?" tanong ni Mang Ernesto na natatakot na baka may problema. "Para sa iyo, Mang Ernesto, isang maliit na handog ng pasasalamat mula sa buong bayan. Tinutulungan ka namin, pati na ang negosyo mo. Salamat sa mga tinapay na nagbigay sa amin ng saya at pag-asa," sabi ni Liza habang binubuksan ang kahon. Sa loob ng kahon ay mga pondo at mga alok na makakatulong sa pagpapalago ng panaderya ni Mang Ernesto. Ang bayan, na dati tumitingin lamang, ay naging bahagi na ng kanyang tagumpay. Ikalimang bahagi, ang pagtutulungan ng bayan. Dahil sa tulong ng buong bayan, unti-unting nakabangon si Mang Ernesto. Muling nagbukas ang mga pinto ng panaderya at ang mga customer ay patuloy na dumagsa. Habang ang mga tinapay ay niluluto sa horno, ang kasamahan ng mga tao sa bayan ay nagpapalakas kay Mang Ernesto upang magpatuloy. Isang linggo matapos makuha ang tulong mula sa bayan, nagkaroon ng malaking pagtitipon ang buong komunidad sa plaza. Naging masaya ang bawat tao at si Mang Ernesto ay naiimbitahan bilang espesyal na panauhin. Ang simpleng panaderya na kanyang pinagmulan ay naging simbolo ng pagtutulungan at pagkakaisa sa bayan. Nais ko pong magpasalamat sa bawat isa sa inyo, ang wika ni Mang Ernesto sa harap ng mga tao. Ang bawat tinapay na ginagawa ko ay hindi lamang para sa aking sarili. Ito ay para sa inyo na siyang nagbibigay ng kahulugan sa aking pagpapanday. Lahat tayo ay may bahagi sa kwentong ito at walang kwento na mas magaan kaysa sa kwento ng pagtutulungan. Sa mga salitang iyon, napansin ni Mang Ernesto ang mga mata ng kanyang mga kababayan. Hindi lang ang tinapay ang nagbigay halaga sa kanila, kundi ang pagmamahal na ipinagkaloob sa bawat isa. Ang bawat pagsasama at pagtulong ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa mga tinapay na nilikha. Ika-6 na bahagi, ang pagbabalik ng pag-asa. Habang patuloy na umuusad ang panahon, isang mas malaking hakbang ang ginawa ni Mang Ernesto. Nais niyang mapalago ang kanyang panaderya upang matulungan pa ang iba, ngunit hindi siya nagmamadali. Pinili niyang magpatuloy sa kanyang simpleng pamumuhay, nagsisilbing guro sa mga kabataan sa bayan, at gabay sa mga nais magtangkang magtinda ng tinapay. Sa isang gabing puno ng bituin, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Liza, ang batang mag-aaral na palaging bumibili ng pandesal. Nagkaroon sila ng isang malalim na pag-uusap tungkol sa mga pangarap at ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili. "Alam mo, Mang Ernesto, gusto ko sanang maging tulad mo. Gusto kong magtulungan sa mga tao. Gusto kong magbigay ng saya," sabi ni Liza habang tinitingnan ang hurno ng panaderya. Ngumiti si Mang Ernesto at sinabi, "Liza, bawat tao may sariling paraan ng pag-abot ng pangarap. Ang mahalaga, matutunan mong magtulungan at magbigay sa kapwa. Kahit hindi malaki ang mga bagay na magagawa mo, may halaga iyon." Si Liza ay nagsimula ng magbenta ng kanyang mga sariling tinapay na may mga natutunan mula kay Mang Ernesto. Naging inspirasyon siya sa ibang kabataan sa bayan at ang pagtutulungan ay patuloy na namutawi. Ang panaderya ni Mang Ernesto ay hindi lamang naging lugar ng masarap na tinapay, kundi isang simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa. Ika-7 bahagi, ang bagong pag-asa. Dumating ang isang araw na naging matagumpay na si Mang Ernesto sa kanyang negosyo. Hindi lang siya isang panadero, siya na rin ang guro ng bayan. Natutunan ng mga kabataan ang mga sikreto ng paggawa ng tinapay at ang kanyang panaderya ay naging isang paaralan ng pag-asenso at pagmamahal. Ang kanyang tindahan ay nagsimula ng maging malaki at ang mga panadero na natuto sa kanya ay nagbukas ng kanilang sariling mga panaderya sa iba't ibang bayan.
Ang bawat panaderya na nagsimula kay Mang Ernesto ay nagpatuloy sa pagpapalago ng mga simpleng pangarap at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng isang buhay na puno ng layunin at pag-asa. Ang buong bayan ay hindi na lang basta-basta komunidad. Ang bayan ay naging isang pamilya na nagtutulungan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Ang mga batang walang pera para mag-aral ay tinutulungan ng mga kababayan nilang nakatulong na at ang mga kabataan ay nagsimulang magtulungan upang mapalago ang kanilang sariling buhay. Sa bawat kanto, sa bawat panaderya at sa bawat tuktok ng bundok, ang kwento ni Mang Ernesto ay nagbigay liwanag. Sa mga umaga ng pag-asa at sa mga gabi ng mga pangarap, ang kanyang pangalan ay hindi na lang isang panadero. Siya ay isang simbolo ng kung paano magbigay ng buhay, magbigay ng pag-asa, at magbigay ng pagmamahal. Huling bahagi, tinapay ng pag-asa. 1 taon ang lumipas mula nang magsimula ang lahat ng ito. Sa bawat kanto ng bayan, matutunghayan ang mga kabataan na nagtutulungan at nagsisimula ng kanilang sariling mga pangarap, dala ang aral na natutunan kay Mang Ernesto. Ang mga kabataang dati walang tiwala sa sarili, ngayon ay may lakas na ng loob at tiwala sa kanilang mga kakayahan. Si Mang Ernesto, na ang panaderya ay nagsilbing pugad ng mga pangarap at aral, ay hindi na lamang isang panadero kundi isang guro at lider ng bayan. Habang patuloy na dumadaloy ang buhay sa bayan, hindi lamang sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga matatanda, ang tinapay ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Mula sa mga simpleng tinapay na ibinibenta sa harap ng panaderya, dumating na ang panahon na ang bawat piraso ng tinapay ay may kahulugan, hindi lang para sa kaligayahan ng bawat pamilya, kundi para sa bagong buhay ng buong komunidad. Isang gabi, tulad ng mga gabing inilaan ni Mang Ernesto sa harap ng kanyang hurno, muling pinagmamasdan ni Mang Ernesto ang mga tinapay na nilikha niya. Habang ang mga sinag ng buwan ay tumatama sa matibay na dingding ng panaderya, ang bawat piraso ng tinapay ay nagpapakita ng alaala ng mga pagsubok at tagumpay. Ang amoy ng bagong lutong pandesal na dati nagiging simbolo ng pag-iisa, ngayon ay nagsilbing paalala ng mga pagbuo ng mga pangarap, ng mga kababayang tumulong at nagbigay ng inspirasyon. Ngunit ang mga alaala ay hindi lang naging dahilan upang magpatuloy. Habang ang panaderya ay lumago, si Mang Ernesto ay nagpatuloy sa pagtuturo sa mga kabataan. At sa kanyang mga mata, nakita niya ang mga sumusunod na henerasyon na natututo hindi lamang ng paggawa ng tinapay, kundi pati na rin ng malasakit at pagpapahalaga sa bawat detalye ng buhay. Bawat tinapay na nilikha mo, sabi ni Mang Ernesto sa kanyang mga kasamahan, ay isang pagkakataon para mapabuti ang buhay ng iba. Kahit gaano kaliit ang nagawa mo, may epekto ito sa lahat ng tao sa paligid mo. Ang mga simpleng aral na ito ay naging gabay sa kanilang lahat. Hindi na rin nagtatapos ang mga kwento ng kabutihan sa mga kabataan. Isang araw, dumaan si Liza, ang batang dating palaging bumibili ng pandesal at naging katuwang ni Mang Ernesto sa negosyo. Ngayon, siya ay may sariling maliit na tindahan sa kanto ng bayan at hindi nakakalimot na dumaan sa panaderya ni Mang Ernesto upang magpasalamat. Salamat, Mang Ernesto. Dahil sa iyo, natutunan ko kung paano magtulungan at magbigay. Ang iyong mga tinapay ay hindi lang nagbigay sa amin ng pagkain. Nagbigay ito sa amin ng lakas at inspirasyon. Kung hindi mo kami tinulungan, baka hindi kami nandito ngayon. Nang marinig ni Mang Ernesto ang mga salitang iyon, isang ngiti ang sumik sa kanyang labi. Hindi lang si Liza, kundi ang lahat ng kabataan na natuto sa kanya ay nagsimula na ring magtayo ng kanilang mga panaderya. Habang ang mga lumang panaderya
ay nagsisilbing simbolo ng pagmamahal at pagtutulungan. Ang mga bago naman ay nagsimbolo ng pagbabago at tagumpay. Ang bayan na dati ay simpleng komunidad lamang ay naging lugar ng pag-asa. Naging isang buo, magkasamang pamilya ang mga tao at ang bawat negosyo mula sa mga maliliit na tindahan ng tinapay hanggang sa mga bagong proyekto ng komunidad ay nagbunga ng mga bagong pagkakataon. Ang bawat piraso ng tinapay ay hindi lamang nagbigay kasiyahan sa tiyan, kundi nagbigay din ng lakas ng loob sa mga tao upang magsimula muli at mangarap. Minsan, sa ilalim ng mga bituin, makikita si Mang Ernesto sa harap ng kanyang hurno. Ang kanyang mukha ay puno ng pagninilay at ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Ang buhay ay tulad ng tinapay, bulong niya sa sarili. Ang bawat piraso nito ay may kwento, kwento ng hirap, kwento ng pagmamahal, at kwento ng mga pagkakataong binuo ng bawat isa. Habang ang araw ay sumisikat, ang tinapay ay muling nagsimbolo ng bagong pagkakataon. Hindi na ito simpleng tinapay na niluto at binenta. Ito ay isang buhay na binuo mula sa malasakit at pagtutulungan. Ang bawat tao sa bayan, mula sa mga kabataan hanggang sa mga matatanda, ay naging bahagi ng kwento ng panaderya at ng buhay ni Mang Ernesto. Isang umaga, habang ang mga hurno ay patuloy na nagpapalabas ng amoy ng bagong lutong tinapay, nagsimula nang magbukas ang isang bagong pinto ng pagkakataon para kay Mang Ernesto. Si Liza, pati na rin ang iba pang mga kabataan na natuto sa kanya, ay patuloy na pinapalago ang kanilang mga negosyo at nagsimulang magtulungan upang mapalago pa ang buong komunidad. Habang pinagmamasdan ni Mang Ernesto ang araw na sumisikat sa kalangitan, isang bagong araw ang nagsimula, isang araw ng pag-asa at bagong pagkakataon para sa bayan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagmamahal sa trabaho, pagtutulungan, at hindi matitinag na pag-asa. Muling nagbukas ang panaderya at sa bawat tinapay na nilikha, muling sumik ang mga pangarap at mga alaala ng mga taong nagbigay at nagmahal. Ang tinapay na minsan ay simbolo ng isang simpleng buhay, ngayon ay naging simbolo ng pag-asa